May kumakalat na balibalita online, na mangyayari raw ang rapture sa pagitan ng ika-22 ng Setyembre, at ika-24 ng Setyembre, at karamihan ay itinuturo mismo ang ika-23 ng Setyembre. Ang ideyang ito ay nagiging viral sa TikTok at YouTube, at umaakit ng malaking pansin. May isang video na kumakalat na nagpapakita ng isang lalaki, na nagsasabing ibinebenta niya ang kanyang bahay at mga sasakyan, bilang paghahanda sa rapture sa ika-23 ng Setyembre. Kung totoo ang ulat na iyon, ipinapakita nito kung gaano katindi ang paniniwala ng ilan, na mangyayari ang rapture sa eksaktong petsang iyon. Kaya bakit kumbinsido ang mga tao? May ilang dahilan na paulit-ulit na binabanggit online. Una, may ilang tagapagturo ng propesya na inuugnay ang petsang ito sa Feast of Trumpets, na ngayong taon ay tatapat sa pagitan ng ika-22 ng Setyembre at 24. Itinuturo nila ang mga talata gaya ng nasa Mateo Kapitulo 24, kung saan sinabi ni Jesus na ang kanyang pagbabalik ay ipahahayag sa tunog ng trompeta, at iniuugnay nila iyon sa Feast of Trumpets. Isa pang dahilan ay ang mga personal na karanasan. Maraming YouTuber at personalidad sa social media, ang nagsasabing nagkaroon sila ng panaginip o pangitain, at nakatanggap umano sila ng kumpirmasyon na babalik si Kristo, at magaganap ang rapture sa ika-23 ng Setyembre taong 2025. Ang mga sinabing ito, na pinalala pa ng bilis ng pagpapakalat sa social media, ay kumalat na parang apoy. Ngunit narito ang mahalagang katotohanan, ang mga nabigong prediksyon, ay hindi na bago. Ipinapakita ng kasaysayan na paulit-ulit nang gumagawa ng maling mga hulang end time ang mga tao sa loob ng maraming siglo. Halimbawa, marami ang naniwala na matatapos ang mundo sa taong 1,000, ngunit hindi iyon nangyari. Noong 1200 hanggang 1260, isang mistiko na si Joachim of Fiore, ang nagpahayag ng pagbabalik ni Kristo, ngunit nabigo rin. Pagkaraan, sinabi ni Papa Innocent III na magwawakas ang mundo makalipas ang 666 na taon mula sa pag-angat ng Islam, na aabot sana sa taong 1288, ngunit walang nangyari. Habang lumilipas ang panahon, mas marami pang maling petsa ang lumitaw. Noong 1874, 1878, at muli noong 1914. Si Charles Taze Russell, ang nagtatag ng Watchtower Society, ay nagpropesiya ng ikalawang pagbabalik ni Kristo, ang rapture, at ang pagsisimula ng end-time harvest. Lahat iyon ay nabigo. Noong 1988, inilabas ni Edgar Wesson ang kanyang tanyag na aklat na 88 Reasons Why the Rapture Will Be in 1988. Milyon-milyon ang bumasa nito. Ngunit wala ring nangyari. Noong 1994, may mga panibagong hula na naman ang lumitaw. At pagkatapos, si Harold Campang, isang Christian radio broadcaster, ay buong tapang na nagpahayag na magaganap ang rapture sa ika-21 ng Mayo taong 2011. Nang hindi yun natupad, inilipat niya ang petsa sa Oktubre ng parehong taon. Ngunit nagpatuloy ang mundo, bago ipaliwanag kung bakit paulit-ulit na nahuhulog ang mga tao sa ganitong mga patibong, kailangan nating idiin ang isang katotohanan. Walang nakakaalam ng eksaktong araw ng rapture. Mismong si Jesus ang nagsabi sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Kaya't sinumang nagsasabing alam nila ang tiyak na petsa, ay nililinlang lamang ang kanilang sarili at ang iba. Wala silang espesyal na kaalaman. Ngayon, bakit nga ba may mga nagsasabing mangyayari ang rapture ngayong Setyembre? Ang dahilan ay dahil ang Setyembre taong 2025 ay naglalaman ng ilang kaganapan na itinuturing ng marami na may biblical na koneksyon. Tingnan natin ang tatlong pinakamahalaga. Una, ang Feast of Trumpets. Ayon sa 1:4 Israel, tinatawag na rin ito ngayon ng mga Hudyo bilang Rosh Hashanah, na nangangahulugang ulo ng taon o pagsisimula ng bagong taon ng mga Hudyo, ayon sa tradisyong rabbiniko na sinasabing nag-ugat pa sa Babilonya. Sa kapistahang ito, hinihipan ang shofar o sungay ng tupa. Sa kasulatan, ginagamit ito upang senadoryasan ang mga Israelita na mag-empake at umalis, tipunin ang bayan para sa pagtitipon,
magbigay babala ng digmaan o panganib, o maghayag ng isang prosesyon o kapistahan. Sa unang Tesalonika Kapitulo 4 versikulo 16 hanggang 17 ay nakasulat, "Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman." Dahil dito, maraming tagapagturo ng propesiya ang inuugnay ang Feast of Trumpets, at ang paghihip ng shofar sa pagtunog ng trumpeta na mag-aanunsyo ng rapture. Ang ikalawang dahilan ay ang mga nangyayari ngayon sa gitnang silangan, lalo na sa Israel. Dumarami na ang mga bansang nagpapakita ng pagkapuot laban sa Israel. Lalong tumitindi ang tensyon, at nagbabago ang mga alyansa. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia na ang Israel ay magiging sentro ng mga pangyayari sa mga huling araw. Sa Zacarias Kapitulo 12 versikulo 3 nakasulat ang ganito, "Sa araw na iyon, ang mga bansa ay magkakaisa laban sa Jerusalem ngunit gagawin ko itong tulad sa isang malaking bato na mahirap galawin. Sinumang gumalaw nito ay naghahanap ng sakit ng katawan." Kaya kapag tinitingnan ng mga tao ang Israel ngayon, ang mga digmaan, mga banta, at pagkapuot, napatanong sila na ito na ba ang simula ng rapture. Ang ikatlong dahilan kung bakit itinuturo ng mga tao ang Setyembre ay dahil sa mga tanda sa kalawakan. Sa Lucas Kapitulo 21 versikulo 25 nakasulat ang ganito, "Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat." At ano ang makikita ngayong Setyembre taong 2025? Magkakaroon ng total lunar eclipse o blood moon. Ibinabalita na ito ng ilang news outlet. At sa ilang tagapag-aral ng propesiya, agad itong inuugnay sa mga babala sa Biblia, gaya ng nakasaad sa Joel Kapitulo 2 versikulo 31. Ang araw ay magdidilim, at ang buwan ay papulang parang dugo, bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ng Panginoon. Bukod pa rito, tinutunto ng NASA ang isang kakaibang kometa, ang tatlo ay Atlas, na gumagalaw sa record speed na 36 na milya bawat segundo. Ang kometang ito ay mananatiling nakikita hanggang Setyembre bago ito lumapit ng husto sa araw at mawala sa paningin. Marami ang mabilis na nagtuturo dito bilang isa pang tanda sa kalangitan. Sa mga pangyayaring gaya ng isang blood moon, kakaibang kometa, at kaguluhan sa buong mundo, madaling makita kung bakit pinagdurugtong-dugtong ito ng mga tao at sinasabing, ito na. Ito na ang panahon ng rapture. Malinaw na malinaw ang sinasabi ng Biblia tungkol dito, walang sinumang nakakaalam ng araw o ng oras ng rapture. Mismong si Jesus ang nagsabi nito. Ibig sabihin nito, sinumang nagsasabing alam nila ang tiyak na araw ng pagbabalik ni Kristo, ay lumalabas sa kapangyarihan ng kasulatan, at pumapasok sa mapanganib na teritoryo ng haka-haka, at huwad na propesiya. Kapag sinabi ni Jesus na kahit ang mga anghel ay hindi nakakaalam, at tanging ang Ama lamang ang nakakaalam, ito ay para tayo'y maging mapagpakumbaba, paalalang hindi natin malalampasan ang Diyos, o magagamit ang ating sariling pangangatwiran, upang lutisin ang isang, nakatagong code, na sinadyang itinago niya. Ang totoo, ang pagtatakda ng petsa ay palaging naging patibong para sa bayan ng Diyos. Lagi itong nagbubunga ng pagkadismaya, kahihiyan, at pagkawalan ng kredibilidad, kapag hindi natupad ang hula. Nakita na natin ito sa mga prediksyon noong taong 1000, kay Joachim of Fiore, kay Papa Innocent III, kay Charles Taze Russell, kay Edgar Whisenant, at kay Harold Camping. Bawat isa sa kanila ay nagturo ng tiyak na petsa, nagtipon ng mga tagasunod, nagpasiklab ng pananibik, ngunit lahat sila ay napatunayang mali, sapagkat hindi sumasalungat ang Diyos sa kanyang sariling salita. Kaya nga inihalin tulad ni Jesus ang kanyang pagbabalik sa isang magnanakaw sa gabi sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 43 hanggang 44. Unawain ninyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw,
siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Sinabi niya, sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kung lahat ay umaasa sa ika-23 ng Setyembre, sa makatuwid ay hindi iyon ang araw, dahil ang kanyang pagbabalik ay mangyayari sa oras na hindi inaasahan ng mga tao. Sa madaling salita, ang focus ng propesiya ay hindi sa pagtatakda ng petsa, kundi sa banal na pamumuhay. Ang diin ay hindi sa mga kalendaryo, kundi sa ating pagkatao. Hindi sa mga prediksyon, kundi sa paghahanda. At ang paghahandang iyon, ay hindi tungkol sa pagbebenta ng ating mga bahay, pagtigil sa trabaho, kundi sa tapat na pamumuhay na kasama si Kristo araw-araw, pamumuhay sa pagsunod sa kanyang mga utos, at pagpapanatiling nagniningas ng ating mga ilawan gaya ng matatalinong dalaga sa Mateo Kapitulo 25, upang sa pagdating ng kasintahang lalaki, ay handa tayong salubungin siya. Kapag nadadala ang mga Kristiyano sa huwad na mga propesiya, at maling mga hula, lalo lamang nitong pinapalakas ang tinig ng mga manunuya. Ngunit kapag namuhay tayo ng tapat, mahinahon, at masunurin, nagiging totoo tayo sa mundo na si Jesus, ay muling darating, at dapat silang maging handa. Bagamat mahalaga ang Feast of Trumpets, bagamat makabuluhan ang posisyon ng Israel sa mga pangyayari sa mundo, bagamat nakakahikayat ng atensyon ang mga blood moon at mga kometa, wala sa mga ito ang nagbibigay sa atin ng pahintulot, upang magtakda ng petsa ng rapture. Maaari silang magpaalala na malapit na ang panahon. Maaari nilang pukawin ang ating puso, upang mamuhay ng masigasig. Ngunit hindi nito kayang baliwalain ang malinaw na mga salita ni Kristo, walang nakakaalam ng araw o ng oras. Sa halip, ang layunin ng propesiya ay tawagin tayo sa kahandaan, kabanalan, at katapatan. Sa Pahayag Kapitulo 16 versikulo 15 nakasulat ang ganito, "Makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nananatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao." Ang tunay na tanong ay hindi kung magaganap ba ang rapture sa ika-23 ng Setyembre o ika-10 ng Oktubre. Ang tunay na tanong ay ito, kung tutunog ang trumpeta ngayon, handa ka ba? Kung babalik si Kristo sa mismong sandaling ito, masasama ka ba sa kanya o may iwan? Iyan ang mahalaga. Kaya imbes na maniwala sa ika-22 ng Setyembre hanggang 24, imbes na tretuhin ang Feast of Trumpets na parang tiyak na countdown, imbes na sundan ang bawat panaginip o pangitain na inaangkin ng kung sino man online, ang panawagan ng kasulatan ay mas simple at mas kagyat. Mamuhay na handa, mamuhay ng banal, mamuhay ng may pananampalataya, mamuhay ng may pagsisisi, mamuhay na nakatuon ng mga mata kay Jesus. Sapagkat kung siya man ay dumating ngayong Setyembre, Disyembre, o sa loob ng 1,000 taon, nananatili ang parehong utos, magbantay. Maging mahinahon, maging tapat, maging handa.